Sa mga may Bible, Matthew 5:8, sabi po rito, mapapalad ang mga may malinis na puso sabagkat makikita nila ang Diyos. Okay? So papapalad daw po yung mga malilinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Sinong gustong makita ang Diyos? Amen. Mauna na kayo. Dito muna tayo. Okay, pwede na po tayo umupo. Ngayon po, pwede na po tayong umupo. Ano sa palagay nyo po yung title? Okay? So, ang title ng pag-aaralan po natin po ngayon ay Malinis na Puso. Okay? Malinis na Puso. Okay? Dito po yung attention po natin. Malinis na Puso. Okay? So, naalala ko noon, kapag ako po'y napakapanood po ng mga pelikula, kapag malinis na puso po yung isang tao, anong nangyayari? Binibigyan ng gantimpala. Kaya ako'y nakapanood kay Herbert Bautista po noon at saka kay Dolphy, napanood ko sila doon sa pelikula, malinis daw yung kanilang puso, kaya pinagkalooban po sila ng barbell. At alam niyo po ba yung pelikulang pong yon? Kay Captain Barbell. Yung po yung napanood ko po. Kapag sa pelikula, malinis ang puso. Sana nga malinis po yung puso nila. So may kalinisan po ng puso na ayon po sa Biblia. Okay? Sino ba talaga ang may mga malinis na puso? Okay? Yan po yung tanong. Sino ba talaga ang mga malinis na puso? Si Captain Barbell ba? Amen. So alamin po natin sa Biblia. Sa Mateo 18:2-3. Okay, sabi po rito, at pinalapit niya sa kanya ang isang maliit na bata at inilagay sa gitna nila. At sinabi, katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliban kayo'y magsipanumbalik at maging tulad sa maliit na bata, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian po ng langit. So maliban daw po tayo po'y manumbalik at magkaroon po ng ugali na tulad ng bata, hindi daw po tayo magsisipasok sa kaharian ng langit kasi yung bata ay may malinis na puso. Inosente po yung bata. Ang bata po ay hindi po nagtatanim ng galit. Kapag sumama po yung kanyang loob, hindi po siya nagtatanim ng galit, nakakalimutan na niya. Okay? So yung bata po ay napaka-pure. Okay, kailangan paturuan po muna po yung bata ng mga mabubuting asal. Pero ang tanong, bakit yung bata kapag lumalaki po ay nagiging marumi yung puso? Lahat po tayo po kasi, lahat po ng tao ay nanggaling po sa bata. Maging yung mga congressman nanggaling po sa bata. Pati yung mga politiko nanggaling po sa pagkabata. Pero bakit po ganon? Nung lumaki na yung bata, nagkaroon po ng maruming puso. Okay? Nagkakaroon po ng maruming puso dahil nga yung bata, kung ano yung kanyang nakikita, yun ang pumapasok sa kanyang puso. Kung ano yung nakikita ng bata, ano po ba yung pintuan para pumasok sa puso ng bata yung mga karumihan. Hindi lang karumihan, gayon po rin sa kagandahang loob. Ano po ba yung pintuan sa tao? Okay, ano po ba kaya sa tingin nyo? Ano yung pinto sa tao? Bakit dumudumi yung puso po ng tao? Una ay ang mata. Kung ano yung nakikita ng bata sa kanyang mga magulang, doon pumapasok sa kanyang puso at yun ang kanyang ginagaya. Kung ano yung nakikita ng bata sa mga matatanda, yun ang ginagaya ng bata, kaya nagiging marumi. Minsan, yung bata, kapag siya ay lumaki na, nakukuha niyo po. Kaya sa mga magulang, yung bata, mag-ingat po tayo kung ano yung nakikita po nila. Kung nakita nila sa mga magulang, ay walang pakialam sa salvation ng ibang tao, sa salvation ng kanyang asawa. Napaka-compromising yung magulang. Yung bata, tignan mo, kahit lumaki yan sa church, parang wala din siyang pakialam, maliban na lamang itouch siya ng Diyos. Amen? So, yung kasi yung nakikita niya.
Nakapanood ako noon. Nakita niya, expert yung kanyang tatay sa pagdadrive. Sabi nung bata, kapag lumaki ako, gagayahin ko yung tatay ko. Kaya yung tatay niya nakaskasero, na disgrasya. Amen? Kaya, reminder para sa kanya yon na hindi siya magiging driver na. Ayoko nang maging driver kasi namatay yung tatay ko. Pero nung una, sabi niya, gusto kong maging katulad ng tatay ko. Ganun po kasi po yung mga anak. Tinitignan nila yung nakikita po nila sa kanilang first environment. Ang first environment po ng bata ay ang family. Ano po pa yung isang pintuan para pumasok yung karumihan sa ating pong puso? Maliban sa mata, ano pa? Sister Jessica? Tainga. Okay? Sa tainga, kung ano yung naririnig ng bata, hindi lang nakikita sa bata, pumapasok yun sa puso. Kapag nakrinig niya, puro pagmura, galit at hinanakit, aba yung bata, gaganon din paglaki niya, puno siya ng galit at hinanakit. Kapag narinig niya, puno ng galit sa gobyerno, yung bata, ganon din puno ng galit sa gobyerno. Amen? Diba? Gayon po rin sa magagandang bagay. Kailangan, yung itong tainga po natin, yung sinasaga po ng tainga po natin, mga magagandang bagay. Kasi sabi ng Biblia, for by faith comes from hearing, and hearing the word of God. Nagkakaroon po tayo ng pananampalataya sa pamamagitan po ng pakikinig po ng salita po ng Diyos. So, napaka-importante na yung nakikita po ng bata kasi malinis ang puso po ng bata. Okay? Malinis ang kanyang puso, malinis din yung mai-imbak sa kanyang puso. Yung makita niya at yung kanyang marinig ay mga magagandang bagay. Tama po ba? So, ibig sabihin, okay, alam niyo po, ang ating puso ay parang imbakan. Parang imbakan po itong puso po natin. Ang ating isip, kung baga sa ating cellphone, ay may hard disk dyan sa cellphone po ninyo. Yung cellphone po ninyo is storing information. Okay? Yung cellphone, yung laptop, yung computer, may hard disk po yan na nag-i-store ng information. May hard disk. Yung isip po natin ay katulad sa hard disk na storing information. Nag-i-store ng information. Lahat ng nakikita mo. Okay? Door, di ba? Yung bata tinuturuan mo. Lahat ng naririnig mo, you store it in your brain. Pero yung puso, anong function po ng puso? Storing our values. Kung ano yung values na tinatago mo sa puso mo, yun ang magiging ikaw. Kaya kailangan yung values i-inculcate, isabihin sa bata yung magandang values, hindi yung pangit po na values. Kasi dito po yung taguhan po ng mga values, mga kayamanan. Dito po sa ating pong puso. May nakita ko noon pa matagal pa. Mayroon palang ganon. Mga magulang, tinuturuan po nila ng masama yung kanilang bata na anak. 2-3 years old, tinuturuan po nila ng masama. Kausap ko tinuturuan nila ng bastos. Amen? At may napanood ako, lately lang, itong week po na ito, nakita ko yung magulang, ginagamit nila po sa online prostitution. Yung kanilang mga anak. Mga magulang, anong magiging values ng bata paglaki niya? Mga bata, okay? Anong magiging values niya sa tingin ninyo? Ganon din kung ano yung ipinasok po sa bata, yun din ang kanyang magiging values. Ganon din. So, marumi. Okay? Dahil sa ating puso ay imbakan at tulad sa hard disk na yung cellphone, maaring imbakan ito ng dangal o karumihan, mabuti o masama, kayamanan o basura, at kung anong inimbak natin sa ating puso, iyaon ang magiging tayo. Okay? Kaya sabi sa Luke 6:45, the good persons out of the good treasury of his heart produces good, and the evil persons out of his evil treasury produces evil. For his mouth speaks from what fills his heart. So kung ano yung iniimbak natin po sa ating puso, yun din ang lalabas.
Hindi po pwedeng lumabas ang mabubuting bagay kung hindi inimbag po sa puso po natin mga evil values. Kung tayo po ay nag-imbag sa ating puso ng mga masasamang bagay, napaka-imposible na lalabas po ay mabubuting bagay. So ang puso ay imbakan ng mabuti at masamang values. Okay? Naniniwala ako na si King David, bagamat siya po ay nagkasala, ay malinis ang puso po ni King David. Malinis. Ano bang ginawa ni King David? Pinapatay niya yung asawa po ni Bathsheba. Nilagay niya po doon sa harapan. At namatay po si Uriah, kinuha niya po si Bathsheba. Nagkasala po si King David. Hindi perfect po si King David, ngunit tinawag po siya ng salita po ng Diyos. Ang Diyos, tinawag siya, Jeremiah 3:15, a man after God's own heart. Isang tao na galing sa puso po ng Diyos. Kasi hindi tatawagin si King David na a man after God's own heart kapag marumi ang kanyang puso. Bakit ko sinabi na si King David ay malinis sa ang kanyang puso? Makikilala po natin si King David sa pamamagitan ng kanyang mga isinulat. Halimbawa, sa Psalms 119 verse 11, sabi ni King David, "In my heart I store up your words, so I might not sin against you." Hindi perfect si King David, but every time he hears the word of God, he stores up the word of God in his heart. Gayon po din po dapat po tayo. Every time we hear the instructions, the word of God, we store it in our heart. Hindi natin pinapakawalaan. Hindi dapat pumapasok rito, tapos lumalabas po doon. Maging katulad po tayo po ni King David. He is not perfect, but he knows how to listen to the word of God. He knows, he is store. Anong pinaka-purpose po doon? Para hindi daw po siya magkasala. Kasi may mga bagay na hindi pa siya alam. Amen? Kaya lumalago si King David sa kanyang pananampalataya. Ano pang sinulat po ni King David? Psalms 119, 10-11. Nagkasala si King David, sinulat niya po ito, yung kinanta po natin po kanina. "Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me." Umiiyak si King David. Nagkasala si King David, ngunit marunong po siyang humingi ng kapatawaran sa kanyang kasalanan. Sabi niya, "Create in me." Ayoko nang magkasala. Yun ang malinis na puso. Marunong magsisi sa kanyang kasalanan. Hindi yung perfecto. No man is perfect. We all commit sin. We all commit mistakes. Pero kung marunong tayong magtago ng salita ng Diyos sa ating puso at marunong tayong humingi ng kapatawaran, then we can have a clean heart. Magkakaroon tayo ng malinis na puso. Amen? So yun po yun. Okay? Kaya't ang Diyos, hindi siya tumitingin sa ating sinasabi, ginagawa, o ibinibigay. Bagkos tumitingin siya kung paano natin ito sinasabi, paano natin ito ginagawa, at paano natin ito binibigay. Maaari kasing may sinasabi ang isang tao, ginagawa o binibigay, pero hindi galing sa malinis na puso. Maaari pong ganon. Proverbs 23 verse 7, sabi po rito, sapagkat kung ano ang iniisip niya sa loob niya, ay gayon din siya. Kumain ka at uminom ka, sabi niya sa iyo, ngunit ang puso niya ay hindi sumasayo. Kumain ka at uminom ka. Na-experience nyo pa po ba ito? Di ba? Kasabi, sa Pilipino, kapag may dumating, gala, mangan ka. Mangan tayo. Pero sa ito, laya siya, kumunta ibagam ta andi. Di ba? Gala, tamangan ta. Kumunta ibagam ta andi, paano ibagam at on. Di ba? Well, sinasabi mo, halika, kumain tayo, pero yung puso niya hindi sumasayo. Nag-o-offer tayo, pero sa totoo, ayaw natin, napatulan yung offer natin. Anya pa po ba tayo? Okay, so yun po yun. May sinasabi yung tao, pero hindi naman talaga galing sa kanyang puso yung kanyang sinasabi. Okay?
Ano pa? Katulad ito, isang halimbawa din dito ay ang mga iskriba at mga pariseyo. Sino ba itong mga iskriba at pariseyo pong ito? Ang iskriba ay sila yung taga-transcribe ng salita ng Diyos. Magmula sa Hebreo, itinatranscribe nila sa Grego. Okay? O kaya naman, yung mga pariseyo, sila yung pinaka-abogado nung unang panahon. Hawak nila ang utos ni Moses. Sila yung nag-i-interpret. Sila yung nagpapatupad ng batas po ni Moses. Okay. Dito po tayo. Gisingin natin yung sarili po natin. Okay? Kaya pinagsabihan sila ng Panginoong Hesukristo sa Mateo 6:7. Sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaiah tungkol sa inyo, mga mapagpaimbabaw. Ayon sa nasusulat, ang bayan ito ay ginagalang ako ng aking mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. So sinabihan ang mga religious leaders, yung mga iskriba at mga pariseyo, you worship me with your words. You say, I love you. You say, you want to serve you. But your heart is far away from me. They are serving themselves. Nakukuha po ba natin? Amen. At may isa pa na sinabi ang Panginoong Hesus sa Mateo 23:27 sa mga iskriba at mga pariseyo. Sabi po ng Panginoon, saban ninyo mga iskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, you hypocrites, sapagkat tulad kayo sa mga libingang pinapaputi, na may anyong maganda sa labas, datapwat sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay na tao at ng lahat ng karumal-dumal. So purity or cleanliness in the heart, hindi pala yan nakikita sa panlabas. Diba? Kasi sila, pinapaputi daw po nila yung panglabas. Katulad ng nidyo. Pero yung doon sa nidyo, mga buto na nabubulok. Hindi panlabas na kalinisan ang gusto ng Diyos. Kailangan puso. Malinis na puso. Amen? Yung po yung gusto po ng Diyos. Mga bagay na dapat nating suriin sa pakikipagrelasyon natin sa Diyos para magkaroon ng malinis na puso. Okay? Sa pakikipagrelasyon natin po sa Diyos, we are in our relationship to God. We are building a right relationship to our God. Okay? So it's not the religion which can save us, but our right relationship with God. At ang Biblia ay may sinasabi kung paano tayo magkaroon ng malinis na puso sa harapan po ng Diyos. Number 1, kapag tayo kumakanta ng mga papuring awitin sa Diyos. Amen? Tingnan nyo yan. Church, kapag tayo kumakanta ng mga papuring awitin sa Diyos. Diba? Tingnan nyo naman yan ako. Baka mamaya, ganun ang choir leader natin. Brother Andrew, makakonsentrate ka ba? Ganyan ang choir leader mo? Diba? Baka sa lahat ng kanta, all the while, yung sa legs ka na lang nakatingin, di ba? Di ba? Napapasukan po ng spirit of Jezebel ang church. Yung iba naman, butas-butas yung pantalon, di ba? Naka-sleeveless. Kristiyano ba yung mga yon? Di ba? Nakukuha po ninyo. So sa pamamagitan ng papuring awitin, kailangan malinis pa rin ang ating pong puso. Okay? Talaga bang nagbibigay tayo ng paggalang sa Diyos o binubuksan lang natin ang ating labi? O gusto nating ipakita na maganda yung ating pong boses? Susuriin natin para magkaroon daw po tayo po ng malinis po na puso. Alam nyo ba yung kanta na Heart of Worship? Okay? So alam nyo ba? Kinakanta po natin itong Heart of Worship. So may bibigay po ako sa inyong lyrics na ganito para maunawahan po natin. I'll bring you more than the song, for the song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the waitings appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. Sabi, I'll bring you more than a song. Kapag tayo po ay kumakanta, let's bring more than a song. Let's not just sing.
Wag lang natin binubuksan yung ating labi, wag lang po tayong sumusunod. Kasi hindi yun ang hinihingi ng Diyos. For the song itself is not what you have required, is not what God requires of us. Hindi yung song. You search much deeper within through the way things appear. You're looking into our heart. God is looking how we worship God, how we follow God, how we obey God. Yun ang tinitingnan ng Diyos, hindi lang yung kanta. Nakuha ninyo? Naunawaan nyo na po ba yung kinakanta natin? Hindi lang po pala yung kanta ang tinitingnan ng Diyos. Yung paano natin po siya kinakanta. Kung talagang pinupuri, ginagalang po talaga po natin po ang Diyos. Number 2, kapag tayo'y naglilingkod sa Diyos, God is looking at our service to Him. Tinitingnan ng Diyos kung paano tayo naglilingkod sa Kanya. Okay? Ang Diyos ay tumitingin kung paano natin ginagawa ang paglilingkod sa Kanya. Napipilitan ba tayo? O ginagawa lamang natin ito bilang obligasyon na dapat iraos tuwing linggo? Nandito ba tayo dahil wala tayong magawa sa bahay ngayon, ang init-init ng panahon? O dahil TGIF? Alam niyo ba yung TGIF? Thank God, it's Fellowship Day. Dahil masarap kumain ng libre. Nandun pa tayo every TGIF dahil masarap kumain ng libre. O pumupunta tayo para maglingkod sa Diyos because we love God. Dapat yun ang purpose po natin. There is no other purpose. Serve God because we love Him. Linggo lang ba tayo sa Diyos kapag may... Okay? Lingkod lang ba tayo sa Diyos kapag may nakatingin? At kung wala na, ay hindi na tayo lingkod ng Diyos? Lingkod pa ba tayo ng Diyos kapag nasa labas po tayo po ng church? O lingkod lang tayo po ng Diyos kapag nandito po tayo sa loob ng church? Kapag lingkod po tayo ng Diyos, whether we are inside or outside the church, kailangan lingkod po tayo po ng Diyos. Number 3, kapag tayo'y nagbibigay sa iglesia ng Diyos, tinitignan ng Diyos kung paano po tayo po magbigay. Tayo ba ay nagbibigay dahil mahal natin ng Diyos? Tayo ba ay nagbibigay dahil takot po tayo sa Kanya? Okay? O dahil gusto lang natin ng pagpapala? Hindi iyan ang gusto ng Diyos na makita sa atin. Ang gusto ng Diyos na makita sa atin ay ang pagtitiwala sa Kanya na kaya pa rin pagkasyain ng Diyos ang lahat. Bagamat sa tingin natin ay kulang na. Yan ang tinatawag na pananampalataya. Alam niyo po ba yung kwento na kung saan nagbigay yung mga mayayaman at nagbigay ang isang balo ng pulubi? Alam niyo po ba yung kwento? So, ang daming nagbigay, mayayaman, naka-fall in line po sila, nagbibigay sila, at anong ginagawa ng Panginoong Hesus? Ayon doon sa kwento, nag-o-observe, nagmamasid. Sabi po doon, nagmamasid. Bakit nagmamasid ang Panginoon? Gusto lang ba niya na tignan kung paano sila magbigay? O nagmamasid siya talaga kung paano nila talaga ito ibinibigay? So nagmamasid. Kung mababasa niyo po doon, nagmamasid ang Panginoon kung paano nagbibigay po yung mga tao. At nakita niya, isang balo, 2 kusing na lang yung kanyang pera, ibinigay pa niya. 2 kusing na lamang. Ang sabi ng salita ng Diyos, sabi ng Panginoong Jesucristo, sino sa tingin niyo ang higit na nagbigay sa kanilang lahat? Sino? Ang babaeng balo. Kasi 2 kusing na lang ang kanyang pera, pagkain na lamang niya, ibinigay pa niya. Ibig sabihin, ang babaeng balo, grabe ang pagtitiwala niya sa Diyos. Ibinigay niya kasi alam niya, hindi siya pababayaan ng Diyos. Pakakainin pa rin siya kahit na wala na yung 2 kusing na kanyang hinahawak sa kanyang kamay. Sabi ng Panginoong Jesucristo, yung mga mayayaman, they are just giving the spares of the riches. Yung mga bagay na hindi naman masakit sa kanila. Kasi mga
spare of the riches. Mga sobra sa kanilang kayamanan. Alam niyo po bang ibig sabihin? Okay? God is looking at the heart when we give. Sa puso pa rin tumitingin po ang Diyos. Higit ba natin mahal ang Diyos kaysa sa kayamanan ng mundong ito? Handa ba tayong magsakripisyo sa kalalago ng iglesia ng Diyos? Ang totoo, iniutos ng Diyos ang pagbibigay dahil sa gusto ng Diyos na hindi nakatuon ng puso sa kayamanan ng mundong ito. That is why God commands us to give. Amen? Kasi kapag kayamanan, where your treasure is, there your heart will be. So if you treasure God, your heart will be to God. Amen? If your riches sa mundong ay nakatuon sa mundong kayamanan ng mundong ito, yung puso mo nandito sa kayamanan ng mundong ito. Kaya iniutos ng Diyos yung pagbibigay. Amen? Para makita kung ano talaga yung pinapangahalagahan. Ano pa? Number 4, kapag tayo'y tumutulong o nagbibigay ng limos sa iba. Okay? So kapag tayo'y tumutulong o nagbibigay ng limos sa iba, ginagawa ba natin itong pagtulong para magmukha tayong mabait sa mga mata po ng tao? Di ba? Ang Biblia ay may sinasabi. Okay? Mateo 6:1, sabi ni Jesus, mag-ingat kayo na huwag magsigawa ng katuwiran sa harap ng mga tao upang kanilang makita. Sa ibang paraan ay wala kayong ganti. Okay? Upang sa harap ng mga tao, upang kanilang makita. Sa ibang paraan ay wala kayong ganti ng iyong Ama na nasa langit. Kaya nga, pagka ikaw ay naglilimos, at huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo, na gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan upang sila'y mga puri sa mga tao. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. So kapag daw po tayo tutulong, huwag tayo gagamit, magpapatugtog ng pakakap. Do not sound a trumpet na i-announce mo pa, tumulong ako. Tingnan nyo mga kababayan, donation ko yan. Nakikita nyo pa yan, yung eskwelahan na yan? Donation ko yan. Nakikita nyo ba yung hospital na yan? Di ba? Yung mga congressman, sabi ng Panginoon, wag daw pong ganon. Sabi nga, wag mo nang hayaan na yung kaliwang kamay mo ay malaman pa. Ibig sabihin, maging yung closest friend mo, wag mo nang sabihin para mapapurihan ka. Hintayin po natin yung papuri po ng Diyos. At kapag ang papuri po ng Diyos ay sumaatin, mas matindi pa kaysa papuri po ng tao. Amen? Ano pa? Kapag tayo ay nag-aayuno, okay, so ito po, para magkaroon tayo ng malinis na puso sa ating po mga ginagawa, may mga batayan po ang Biblia. Mateo 6:16, bukod dito, pagka kayo'y nag-aayuno, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw na may mapanglaw na mukha, sapagkat kanilang pinasasama ang mga mukha nila, upang makita ng mga tao na sila ay nangaayuno. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanila'y ganti. Amen? So tinatawag po sila ng Panginoon na mapagpaimbabaw. Show off. Amen? Kapag tayo daw po ay nag-aayuno, ay maghugas daw po tayo. Huwag daw po yung nag-aayuno kasi ako, yung mukha mo talagang kulubot-kulubot. Amen? So pang-anim, kapag tayo'y nananalangin, okay? Ito po tayo para matuto po tayo sa Book of Matthew. Ang daming sinasabi po ng salita ng Diyos, ang Book of Matthew. Kapag nananalangin, okay, hindi basta-basta po ang panalangin, kailangan malinis pa rin ang ating pong puso. Mateo 6:5, at pagka kayo'y nagsisidanlangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, sapagkat iniibig nila na magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan, upang sila'y makakita ng mga tao. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, tanggap na nila ang sa kanila'y ganti.
Amen? Alam niyo yan? Diba? Ganon din po tayo po rate. Pagdating ng alas 6, pag nandun tayo sa corner, nandun tayo sa daan, tigil naman tayo mananalangin. Pero sa totoo lang, yung ginagawa natin, puspos ng kabulastugan, puspos ng kasalanan, para makita kung relihiyoso talaga tayo. So kapag daw po tayo po nananalangin, sabi ng salita ng Diyos, pumasok ka sa iyong kwarto at manalangin ka sa Diyos na hindi nakikita. At yung Diyos na hindi nakikita, gagantimpalaan ka. Amen? So hindi po yung pakita pong tao. Doon sa pinanggalingan ko din bansa, ganun din po sila, mga katrabaho ko. Mismo doon sa bus, mismo sa harap ng table mo sa opisina, mananalangin sila sa harap. Higit na pinahalagan ng Diyos ang laban ng ating puso kaysa sa ating mga ginagawa. Kaya sa Mateo 5:23-24 ay mababasa po natin po ang ganito. Okay, ganito, God is after our attitude of our heart. Ganito karubdob ang Diyos sa attitude po ng ating pong puso. Kaya kung inahahandog mo ang iyong hain sa dambana at dooy maalala mo na ang iyong kapatid ay mayroong anumang laban sa iyo, iwan mo roon sa harap ng dambana ang hain mo at yumaon ka ng iyong lakad at makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid, at kung magkagayon ay magbalik ka at inihandog mo ang iyong hain. So when you are offering sacrifices, we are offering our time, we are offering our talents, we are offering ourselves. We are here in the church right now. We are offering ourselves to God. Naalala mo daw na sa pag-o-offer mo ng iyong sarili ay may sama yung kapatid mo, puntahan mo muna. Balikan mo muna. Kasi ayaw ng Diyos na nagkasala tayo sa ating kapatid o tayo mismo may sakit ng kalooban tayo sa ating puso while we are offering to God. Kasi kaya gustong-gusto ng Diyos, malinis yung puso po natin. Ganun kahalaga sa Diyos yung ating offering. Nakukuha niyo po ba? Ganun kahalaga sa Diyos. Kaya ang Diyos tumitingin sa puso talaga. Hindi sa sinasabi, hindi sa ginagawa, hindi sa ibinibigay. Kung paano natin po ito ginagawa, sinasabi at binibigay, doon po tumitingin po ang Diyos. Amen? Conclusion na po tayo. Okay. Ang ibig sabihin ng Semana Santa ay Holy Week sa wikang Ingles. Ito ay isang linggo na paggunita ng paghihirap, kamatayan ng Panginoong Hesukristo, hanggang sa pagdiwang ng kanyang muling pagkabuhay sa huling araw. Ito ay yung linggo ng pagsisisi para magkaroon ng malinis na puso. Pero para sa mga tunay na Kristiyano, hindi dapat ganito. Ang pagbabalik muli ng Panginoong Hesukristo ay hindi natin alam kung kailan. Kaya nga't pinaghahanda tayo ng Panginoong Hesus sa bawat araw. Dahil ang kukunin lamang niya sa kanyang muling pagbabalik para dalhin niya sa kanyang kaharian ay yung may mga malinis na puso. So hindi lang isang linggo lamang, kundi buong isang araw, buong isang taon, sa bawat oras, dapat magkaroon po tayo ng malinis na puso. Hindi may specific week. Paano kung dumating ang Diyos after this specific week? Nakuha ninyo? Kaya nga pinaghahanda tayo ng Diyos Hindi lang specific week, hindi lang specific day to remember God. Nakuha ninyo? Kaya tayo, we as Christians, we remember God every week for the whole year. Yung ginawa ng Panginoong Hesukristo para sa atin, nire-remember natin po ito every week. Kaya yung pagdalo po natin every week, we remember what Jesus Christ did for us. Paano ba talaga magkaroon ng malinis na puso? Sabi ni Pedro, repent, magsisi kayo sa iyong mga kasalanan. Be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and you will receive the Holy Spirit as a gift. Repent ang sinabi po ng Panginoon in order for us to have a clean heart.